Okay, so welcome ulit sa another thermodynamics na guide. Dito is ito yung second part na parang recap natin sa na-discuss natin so far. So, okay. Question number 1. In a reversible isothermal process, okay, kita natin agad na isothermal. Reversible isothermal process. An ideal gas at 250 R. Okay, nakita natin yung keyword na ideal gas. So, matic na, okay, di tayo gagamit ng K is equal to 1.4 or 1.666. Nothing like that. Okay. Okay, nakita natin 250R. Okay, so Rankine. T1 na 250 Rankine. Increase its volume from 0.4 to 0.1 cubic meter. Okay. So, meron akong volume 1. Okay, yan. Meron akong volume 2. Temperature. Oh, ice. Okay. Ito may thermal lang dyan. Okay, volume 1 na 0.4 cubic meters to 1.1 cubic meter. Okay, the final pressure of the gas is 130 kPa. So, meron akong P2 na 130 kPa. Okay, calculate the following: non-flow. Hinahanap natin si non-flow. Then, hinahanap natin si change in entropy. Okay. So, pa natin i-approach to. So, first things first, decide muna natin ano i-convert natin. Kasi nakita natin na, okay, hindi tugma yung units natin. Ito, naka-English, yung Rankine. Itong kPa, pati cubic meter, naka-SI. So, gawin lang natin tong Kelvin. So, paano natin gawin tong Kelvin? Ito. First, wala naman, I think wala tong direct conversion. Pero, ang gagawin ko is, subtract ko to sa 460 para maging Fahrenheit. So, magiging 250 minus 460, magiging negative 210 Fahrenheit. Then, convert na lang natin sa Celsius. Wait lang. Ito yung negative 210 Fahrenheit. Celsius, ito daw ay negative 134.444 degrees Celsius. Okay. Ginamit ko na yung conversion sa calcu ko. Baka mag-iba tayo ng sagot. Okay. So, may temp... Okay, so... Then, okay, pa-plus sa 273. Negative 134.444 plus 273. Magiging 138.556 Rankine. Kelvin. Sorry. Okay. So, ang tanong pa rin natin dito, kulang pa rin tayo dito eh. V1, V2, pero wala tayong initial pressure. So, paano natin kukunin yun? Diba? So, okay, may mga gamit ba tayo dito? Di natin, okay, wala tayong R. So, paano to? Isipin natin uli yung ideal gas law. Ano ba yung combined gas law pala, I mean. Combined gas law natin na P1, V1 over T1 is equal to P2, V2 over T2. Since nasa isothermal process tayo, tanggalin lang natin yung T1 at pati T2. Yan. So, therefore, ito na yung formula natin. So, salpak lang natin sa calcu. Shape solve. Pag shape solve is magiging, ano to, tama ba given natin? 0.4 to 0.1. Tapos, final pressure is 130. Okay. Press na. So, magiging 0.4x is equal to 0.1 times 130. Pag sinip solve natin, ang magiging initial pressure natin is 32.5. Tignan natin kung may sense. Or somehow may sense yung ano natin. Okay, from 0.4. Ay, joke lang. 1 lang pala to. To, 0.1. My bad. 1 pala to. 325. Okay. 325 kPa. Wait lang, double check lang natin. 250 R. Okay. 0.421 plus 130. Okay. V2, V2, P1, V1. Okay. Tama naman. Okay. Natin ko may sense. Okay, from smaller, I mean from initial volume, palaki, ibig sabihin, pag palaki yung volume, palit din yung pressure. So, I mean, make sense naman to. Mukha naman may sense. Okay, anyway,
Okay, meron tayong initial pressure. Okay. Sa isothermal, kung tatandaan natin, isa lang formula ng simula non-flow hanggang kay heat transferred. Hanggang kay heat transferred kasi wala naman tayong enthalpy pati. Yung delta U, energy. Ano ba yung delta U? So, yung MCV. Since ang isa lang na yung formula niya na P1 V1 ln V2 over V1 or yung MRT na version nito, pero since wala naman tayong mass or R, ito na lang, P1, V1. So, kapag sinalpak natin sa CalQ, okay, unit analysis pala muna, P1, V1, as explained sa last video, okay, itong KPI times cubic meter always magre-result sa kilojoule. So, ang unit na natin dito ay kilojoule. So, P1, V1, making 325 times 0.4 ln V2 over V1 1 over 0.4. Ang sagot ay 119.118 which is okay, acceptable naman. Papanindigan ko pa rin yung 3 decimal places. 118. Ito, kilojoule. Okay. Okay, next. Change in entropy. Ano ba formula ni change in entropy? Diba? Ang formula natin dyan is MR ln V2 over V1. So, okay. Paano natin makukuha si R? Paano din natin makukuha si M? So, si M, paano ba natin makukuha to? Si M. Kasi isa lang pinanggalingan nila PVMRT eh. Final pressure. Okay. Wait lang. Kasi kung oh, wait. Wait lang. I think pwede ba ako mag-PVMRT dito? Or PVMRT dito? Actually, dito, PVMRT dito. Oh, wait, tama. Kasi since ang PVMRT na itong dalawa, it should be the same. I guess pwede natin, wait. Hindi ko sure. Pero let's see. Let's see. Or, actually, yung MR lang pala yung gusto natin kunin. Hindi na natin kailangan hanapin yung specifics ng mass pati nung gas constant. Kasi hindi naman hinihingi sa atin eh. Ang hinihingi lang sa atin, change in entropy. Diba? So, since yun lang naman hinahanap natin, yung MR na hinahanap natin, so pwede natin gamitin is, yung MR is equal to PV over T. Diba? May given naman ako temperature. Diba? So, solving MR, meron akong PV na 130 times 1. So, kilojoule na yan. Kilojoule, I think this would be, okay, kilojoule per Kelvin na to, 130 over 138.556. So, ang MR ko daw is 0.938 kilojoule per Kelvin. So, ibig sabihin pala, pag sinalpa ko dito sa CalQ, so, bale 0.938. Or actually, para mas maging precise tayo, itong PV over T yung ilalagay ko mismo sa CalQ. So, kasi ang mangyayari dito, diba, is PV over T times ln itong V2 over V1. Ito yung lalagay natin sa CalQ essentially. So, why not, buo na natin. Yung PV natin na 130 times 1 over 138.556 times ln, V2 over V1, 1 over 0.4. Ang sagot is ano sagot? Wait, mali daw to. Interesting. Kasi ang lumabas sa akin ay 0.86. Kung iti 3 decimal places natin to, sa 8597 so maging 0.86 kilojoule per Kelvin. Ano ba nag-isagot dito?
Ako, baka siguro minali sa erasure. Baka. Anyway. Ito dapat yun. 0.860 kilojoule per Kelvin. So, okay. Ano naman yun sa unang tanong? Okay, next. An adiabatic process. Okay, adiabatic process. Isipin natin agad na. Isentropic. Ibig sabihin, no exchange of heat. No heat transferred. So, okay, adiabatic process, initial volume of an air. Okay, nakita natin keyword na air. So, sulat na natin agad yung K na 1.4, R na 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. I mean, kung kabisado niyo yung CP/CV, kanina, ano ba ito, CP? Siguro, kabisiduhin nyo na rin pala. 1.00457175. Okay. CP is 1.00457.7175. Tingnan natin kung tama. Ito ba yun? Tama ito yun. 1.0045.7175. Okay. Ang units neto is kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. Initial volume. So, may initial volume tayo. Oh my God, naging balik natin ang ating team. Pero sige, okay lang. Okay, palitan ko nga to. Okay, ulit tayo. Keyword natin ay air. Meron akong K na 1.4. Meron akong R na 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. Meron akong CP na 1.0045. Pwede nyo i-solve to. Pwede nyo hindi may choice kayong kapsiduhin. May choice kayong hindi. Pero may counter nyo din naman to ilang beses. So, makabisado nila eventually. Okay. Next, the keyword. Okay. Volume of an air is from 2 cubic meter expanded to 3.4 cubic meter. So, nakita natin word na expanded. So, expected natin yung pressure is bababa from its initial. So, assumption lang naman. Observation lang yan. So, meron akong volume 1 na 2 cubic meter. Meron akong final na volume na 3.4 cubic meter. Then, the pressure and temperature was 190 kPa and 110 degrees C. So, ano ibig sabihin yan? So, assume natin na initial to kasi was was 190 and 110. So, P1 is 190 kPa. T1 is also 110. Okay, itong 110 degrees C, plus ko na agad sa 273. Okay, 110 plus 273 magiging 383 Kelvin. Yun na pala. So, wala tayong P2. Wala din tayong T2. Okay, calculate the following. Final temp, change in enthalpy, and work done flow. Okay, so, paano natin mahanap si T2? So, diba sa ang general formula ng isentropic is, meron tayong T1 over T2 is equal to V2 over V1 over K minus 1 is also equal sa P1 over P2 raised to K minus 1 over K. Diba? So, pwede natin gawin dito is, since nawawala itong T2, pati P2, pero kompleto ito, yung, ano ba kompleto? Ito, yung volume. Equate lang natin to isa-isa para mahanap natin yung final temp pati yung final pressure. So, pag kinalculate natin yan, so, ano yung V2 ko? 3.4. Ito di natin kailangan magpalit ng, wala tayong conversion kasi, nakano na to, metrics na lahat, na-convert na tayo kanina. So, magiging 3.4 over 2 raised to 1.4 minus 1 is equal to, unahin mo natin yung final temp kasi yun yung tinatanong. Yes, yun yung tinatanong. Okay.
T1 over T2, 383. Okay. Okay, ang gagawin ko dito, since ito yung hinahanap, pwede kong gawin, para mapadali buhay ng calcu nyo, is T1 is equal to T2, or yung type sa calcu X, times kung ano man yung ano, T2 over V1 is 2K minus 1. Para hindi mahirapan yung calcu nyo, mag-shift solve. So, lagay ko lang si X sa unahan, shift solve. Okay, medyo natagalan pa rin natin tayo, pero okay, never mind. Ang T2 natin ay 309.76 Kelvin. Okay. 309.7 okay, 756 pala, sorry. Kelvin. Panindigan natin. 3 decimal. 3 sig figs. Okay. May sagot pa siya dito. Oh, okay. Pag convert natin to as Celsius, tingnan natin. Oh, dapat tama to. Pag convert ng Celsius, dapat tama to. 26.76. Anyway, so yun dapat yun. The final temp. Okay, next is change in enthalpy. Pero bago yan, hanapin muna natin yung final pressure. So, kapag hinanap naman si final pressure, same thing pa rin. V over V1. 3.4 divided by 2 raised to K minus 1. 1.4 minus 1 is equal to P1. Ano P1 natin? 190 over X. Dito wala naman tayo masyado masisimplify nang hindi tayo nahihilo. So, lagay lang natin yan. Shift solve. This might take a while. Tignan natin sa Casio kung mabilis. Ano to? 3.4 ano to? P1 X. Natin mabilis. Tayo lang tayo. Okay, mukhang may... Okay, pares ang nakuha na ang dalawa kong calcu. Which is, ang final pressure natin is 90.391 kPa. Yun yung nakuha. Okay, pares. So, okay, meron na tayong... Start ko lang ulit dito. Okay, meron na tayong final pressure. So, tanggalin lang natin to. Okay. So, saan pa tayo? Adiabatic process. Okay. Isentropic. Okay. Okay. Ano ba formula ni enthalpy? Di ba ano lang to? MCP? Ay, wait. Enthalpy. Teka, tama ba? Tama. MCP. Kasi dalawa lang pala formula na, isa lang naman formula ng ano eh, enthalpy. So, si enthalpy, makukuha natin by using MCP, delta T. So, since may delta T naman na tayo, so, mass, yun lang pala, mass. May mass ba tayo? Wala. So, kailangan pala muna natin hanapin si mass. So, paano natin hanapin si mass? PVMRT. Gamitin natin yung given. May PV, may M tayo, may R. May T1 din tayo. So, gamitin natin PVMRT. So, shift solve na lang. Okay. Tama. Shift solve na lang pala to. 2 times 190 is equal to X times, ano yung R ko? 0.27
times delta T ko na 309.756 minus 383. Shift solve lang. Okay, ba't ako nag-negative? Huh? Wait lang. Ako nag-negative. Mas dito. Wait lang. Check ko lang yung... Wait lang, mali pala ako. Ba't ako nag-minus dun? Mali ko pala yun. Okay. Tama ba? 2,190, 383 times 0.87. Okay. Kinabahan ako na konti doon, pero ang mass natin dito ay 3.457 kilograms. So, salpak na lang natin sa calc ito. So, 3.457 times CP na 1.0045 times delta T. Doon pala tayo mag-minus. Minus 383. Okay. Enthalpy dati na parang negative. Negative 254.34 kilojoules. Ano sagot niya? Okay. Okay, malayo. Hindi ko na kung ma-verify ko yan. I-verify niya na lang kung tama. Pero hindi nakuha ko. Okay. Ano yung next? Work non-flow. Okay. Work non-flow ng isentropic is isa lang na, joke. Hindi isa lang. Work non-flow natin is delta PV over 1 minus K, or meron tayong MRT, delta MRT over 1 minus K. So, anong pipili natin route? Actually, pwede naman pareho. Pero either route ang pwede natin gamitin. Kasi parehas naman natin sila itong PV. Diba? Pero, siguro I would prefer MRT. No, actually PV. PV. Actually, compare na nga lang natin. Ginamit natin MRT or ano. Natin. Dapat mag-similar to at least. Okay, pag ginamit natin PV, ano yung P2 ko? 90.391 times V2 ko na 3.4 minus 190 times 2 over 1 minus 1.4. Ang nakuha ko dito ay 181.677. Work done for PV is kilojoule. Kilojoule. Dito sa MRT, ano yung MR ko? 3.457 times ano yung R ko? 0.87 times delta T ko na 9. Okay, pares lang. 181.6. Okay, iba lang na onte. Ito ay 181.674. Pero, plus minus point ilan to? Ganyan lang naman. I think it would be acceptable. Pero ito dapat yung sagot. Pares pa. 0.6. Okay, tinanggap na yun. Okay. Yun lang naman yan sa isentropic. Next. Last na to, but not the least. Okay. Meron akong 5 kilograms. Okay, mass na natin na 5 kilograms. Ideal gas, so wala ulit tayong magagamit na K na constant at least. Meron akong 200. Okay.
Meron akong R na 200 joules. So, gawin natin kilojoules. Gawin natin, magiging 0.2. 0.2 kilojoule per kilogram Kelvin. And K na 1.3. So, tigil muna tayo dyan. Solve natin si CP at CV. Okay, so si R is CP minus CV. Si K ay CP over CV. So, unahin natin muna si CP. So, gawin natin CV is equal to CP over K. Then, pag sinipsolve natin yan, magiging 0.2 is equal to X minus X over 1.3. Shift solve natin. CP natin would become 0.867. Gawin natin 3 decimal places. Kilojoule per kilogram Kelvin. Kasi ito, 8.8666, dire-diretso yan. So, dito sa CV natin, magiging, 0.2 minus 0.867, magiging 0.667. Okay. Kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. Kuha na natin yan, CPCV. Okay. Next na given. Okay. Next natin given, meron tayong RCP at 1.7 cubic meters. So, may volume 1 na ako. Volume 1 na 1.7 cubic meter and 300 Kelvin. So, may T1 na ako na 300 Kelvin. Goes through polytropic. So, alam na natin na polytropic gagamitin natin. Until it changes state to 0.56 cubic meter. So, meron akong V2 na 0.56 cubic meter and 440 Kelvin. Okay. So, calculate the following. So, wala tayong pressure this time. Okay. Transferred entropy or non-flow, steady flow. Okay. So, okay. Ano ba importante ba ang pressure dito? Tingnan natin. Heat transferred. Ano to? Delta Q. Ano ba ang delta Q natin? MCN delta T. Saan ba makukuha si CN? Sa tawag dito? CV kanin. Sa bumukuha si N. Pwede natin makuha si N via yung polytropic na general formula, which is in this case T1 over T2 is equal to V2 over V1 raised to N minus 1. So, pwede natin i-shift solve yan. So, dito naman, change in entropy, delta S. Pwede natin gamitin ito, yung MCN, LN, T2 over T1. Tama? T2 over T1 na to. So, wala pa rin pressure. Work non-flow. Pwede ba ako mag-MR? Pwede kasi may mass ako eh. Diba? May mass R. So, pwede ako MRT, MR delta T. Yun, given din pala yung delta T ko over 1 minus N. So, wala pa rin pressure. Steady flow, ganun din. Mumultiply ko lang naman sa N yung non-flow eh. Diba? Last enthalpy. Ano ba yung enthalpy ko? MCP delta T. Oh. Wala akong hindi required na i-solve si pressure. So pwede na tayo mag-solve gamit itong given alone. So, solve na natin. Ano yung una? Gawin natin chronological order. Heat transferred. Okay, bago pala yun, hanapin pala muna natin si N, pati si N. Si N, shift solve natin from yung formula na T1 over T2 is equal to V2 over V1 raised to N minus 1. Kung papansin nyo, similar to sa isentropic, pero ito na ng K ng N. Still works the same. Okay, T1 natin na 300. Okay, conveniently, din natin kailangan mag-convert. Since ito ay mga naka-SI na. Okay, V2 natin na 0.56. Tama ba? 0.56. Yes, tama. 0.56 over 1.7. Okay, ito pala ay compression. Itong process pala na ito. Bigla ko lang na-realize. Okay. Raised to X minus 1. Shift solve. Hindi natin kung matagal mag-solve. Pero piling ko matagal yan. T1. Wait. Tama ba yung nilagay ko? Tama pala.
300 over 440 is equal to 0.56 over 1.7 raised to x minus 1. Okay, may nakuha tayong n. Hintay lang natin yung calcu natin na isa. Ang nakuha ng kanan ko ay 1.345 kasi 1.348 siya. Gawin ko 1.345. Unitless naman to. So, hintay natin. Actually, habang hinihintay, try natin kunin si Cn. Okay, Cn. Ano ba si Cn? Di ba si Cn ay Cv times kanin? K minus n over 1 minus n. So, okay. Si Cv ay, ano ba Cv natin? 0.667. So, 0.667 times, ano to? Ano yung K natin? 1.3, no? Tama? 1.3 minus 1.345 over 1 minus 1.345 equals, ang Cn na nakuha ko ay 0.087. Okay, nakalabas na ng kasyo. And parehas ang n natin sa kasyo pati kanon. Okay, ang Cn natin ay 0.087, tama ba? K minus n over 1 minus n. Okay? 0.087. Ang unit nito ay kilojoule per kilogram Kelvin kasi CV lang yung may unit. Yung may unit dito sa formula. Since unitless naman si K at n. Okay, meron tayong Cn, meron tayong n. Pwede natin ma-solve. C, heat transferred. Heat transferred natin, MCM delta T. Ano yung mass natin? 5 kilograms. So, apply lang natin. 5 kilograms times Cn na 0.087 kilojoule per kilogram Kelvin. Times, ano yung delta T ko? Meron akong 440 minus 300. Pag sinolve, ang sagot ay 60.9 kilojoule per... Ay, ba't ako entropy? I-transferred lang pala ito. Nataka ko. Mali pala. Delta Q pala yan. MCN. Tama ba? O, tama. MCN delta T yan. Okay, kinabahan ako na konti doon. Okay. Okay, 60.9 kilojoules. Yan lang. Hindi pala. Okay, dito, change in entropy. Okay, dito na. Change in entropy. So, change in entropy natin is MCN, LN. Either yung V2 over V1 or V1 over V2 pala. Or yung T2 over T1. So, yun na lang gamitin natin, T2 over T1 kasi yun naman yung given. So, MCN 5 times 0.087 times LN ano to? T2 over T1 for 40 over 300. Note, pag naka-Celsius pala to, yung mga temperatures natin, kailangan natin mag-add ng 273 kapag Kelvin or plus 460 kapag Rankine. Kasi mag-iba yung sagot. Okay, ang nakuha ko ay 0.167 kilojoule per Kelvin. Okay, hindi ako sure kung tama to. Pero mukha naman tama. Next, work non-flow. Okay, work non-flow. Ano ba formula ni work non-flow? Diba? Ano lang to? Either pwede ako mag-MR. Nasabi ko na pala, no? MR. MR na pala gagamitin natin. So, ano yung mass ko? May mass ako na 5 times. Ano yung R ko? 0.2 times delta T ko na 440 minus 300 over 1 minus 1.345. Sagot ko ay negative 405.797 ano to, kilojoule. Then sa steady flow is multiply lang natin ito ng 1.345 oh my god, negative 545.797 kilojoules. Last is change in enthalpy. Change in enthalpy natin is MCP delta T lang. Meron akong mass na 5. CP na
867 delta T ko na 440 minus 300. Ito ay 606.9 MCP delta T kilojoule. Yan, puro kilojoule lang. So ito yung final answer. Verify nyo lang kung tama. Then yun lang.